Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, at mga members ng channel na Simply Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? At shout out lahat sa inyo. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No? Pag-usapan natin dalawang bagay, mga kababayan. Ito pong numero ni Sara Duterte sa kanyang trust rating, sinabi pong babagsak pa yan. Dalawa pong mambabatas sa House of Representatives na ang nagsabi, malamang ito po ay babagsak pa dahil doon sa kanyang distrust rating, no? Sabi nga daw po ng Pulse Asia sa kanilang last survey, 51% pa daw po ang trust rating ng inyong tutubing losing overseas vice president. Pero 26% doon ay distrustful. 26% hindi po naniniwala sa kanya. Out of that 26% distrustful, 51.5% ang nagsasabing dapat sagutin niya yung mga aligasyon para po maliwanagan ang mga Pilipino, o ang sambayan ng Pilipino kung totoo o hindi yung mga aligasyon sa kanya na nasa impeachment. Kasi po patuloy pong nagpapakapusit itong si Sara Duterte. Pusit na nga, marathoner pa. O bakit marathoner? Patuloy po ang pagtakas. Patuloy ang pagtakbo niya sa accountability. Mahilig po siyang tumakbo. Tatakbo daw siyang presidente. Tumakbo siya sa Supreme Court. At tumatakbo siya sa accountability. Kaya marathoner po yan. Runner po, hindi nyo po alam na siguro nung kabataan niya, member siya ng track and field doon sa lugar nila. No, ang nagsabi po na babagsak pa yung numero niya sa trust rating niya ay walang iba kundi si Representative Paulo Ortega ng 1st District ng La Union. At ito namang si Bicol Saro Representative Party List na si Terry Ridon, no? Naniniwala po itong dalawang ito na tuluyang pang babagsak itong trust rating, no? Marami na po ang hindi magtitiwala sa Vice Presidente ninyong tutubi, kasi nga panay ang deflection. Nang hingi siya ang complaint niya noon sa Supreme Court tungkol sa kanyang first impeachment ay hindi po daw siya nabigyan ng due process. Pinagbigyan siya ng Supreme Court, sinabing unconstitutional yung first impeachment. Bigyan niyo siya ng due process. O ngayon naman, binibigyan siya ng due process sa House, pero sabi niya, over naman yan. Walang ganyanan. Oo, nagpipising expedition na kayo No? Dapat daw lahat ng ebidensya ay nakaakibat na sa pag-file ng mga complainant ng kanilang impeachment. Wala na dapat idadagdag na ebidensya. Ay, ganun po ba? Kaya over kayo. Unconstitutional na yan. Ngayon, yung kanyang mga followers, no, mga kanyang supporters tulad ng mga abogado na nag-aral sa School of Lunatics, nagre-request ng TRO sa Supreme Court. Kasi nga daw po, nagmi-mini trial na ang House of Representatives Committee on Justice. Na-overdue na sila sa due process. Sobra-sobra naman. Huwag nyo namang ganyanin ng aming Vice President kasi tanga-tanga yan. Hindi makakasagot yan kasi ginawa niya yung mga aligasyon. O kaya kami na lang ang hihingi ng TRO. Tutulungan naman namin yung tanga-tanga naming idol. No? So, sabi nung dalawang mambabata, si Ortega at Ridon, maari pa yang tumaas yung distrust. Babagsak ang trust rating kundi tataas ang distrust rating. Sa akin namang opinion, mga kababayan, survey po yan. Sino ba yung nagsosurvey? Yung iba dyan, commission. When you talk about commission survey, may nagpa-survey, may nagbayad sa nag-survey. Siyempre, yung nag-survey, alam mo na. 'Di ba? Alam mo na. Lalong-lalo na yung Pulse Asia, umamin yan noon. You cannot trust them. They might manipulate the numbers. So, sometimes,
no? Hindi rin po kapani-paniwala ang mga survey na lumalabas. Para lang po yan, may gusto lang silang pagandahin ang imahe at meron din silang gustong pabagsakin ang imahe. Ganun po yan. So the highest bidder win din. Ganun lang yan mga kababayan. Pero sinasabi ng dalawang mambabatas, maaari pang bumagsak ang distrust rating. Lalo na't patuloy sa pagtakbo sa ang accountability ang tutubing lusin ninyong pusit na overseas vice president. Okay? Now, pasok naman tayo mga kababayan dito sa isang senador na nagsasabing dapat ipatupad na po ng Malacanang ang pag-order ng price freeze. Dapat po i-freeze muna o ipatigil muna ang pagtaas ng mga bilihin. Kasi come next month po, malamang magti-take effect itong price increase, no, ng DTI because of this crisis po na nangyayari sa Middle East. Tandaan ninyo, pag merong mga oil crisis, apektado po ang merkado ng buong mundo. Hindi lang po ang Pilipinas. Lahat po yan. Ulit-ulitin ko, lalo na rin po dito sa lugar namin, no, sa Amerika, lalo na dito sa California. Ang presyo na po ng gallon of gas dito na regular, pumapatak na po ng $6. Sa mura pa yan na gas station, no. Yung iba po tulad ng just to mention not to sira-sira sila ang Chevron, mahigit sa $6 na ang regular gallon of gas. Ganon din po sa Shell. Depende po kasi sa company. Ang pinakamura dito, baka ito ay lokal, $4.99. So, diyan po tayo magpapagas mamaya. So, ang punto natin, tumataas din po ang bilihin dito. No? Kami naman nag-a-adjust. No? Pero pag talagang hindi na kaya, then we will call out the government of the state. Baka makatulong. Pero sa Pilipinas, konting kibot, lahat reklamo na lahat po, ang gusto tulungan sila. May ginagawa naman pong action ang pamalaan. Nag-utos nga ang Pangulo na wag mo nang i-increase ang presyo ng gasolina. Ganun din sa DTI. No? Pero itong mga mambabatas natin, puro sausaw. Tulad ni Bam Aquino. Sige Bam Aquino, tama yung ginagawa mo. Pero bilang isang mambabatas din na parte ng gobyerno, paanong tulong ang maibibigay nyo sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na yung mga hindi naman ganyang kalaki ang mga sahod sa katulad ninyo, yung mga ordinaryo. Anong maitutulong ninyo? Lalo na sa mga tsuper, sa mga nagtitinda, at yung sa mga hindi middle class, yung nasa baba ng middle class. Ganun din naman sa middle class, naapektuhan din sila. Ang galing nyong mag-suggest, ang galing nyong magbunga nga dyan, pero anong action? Ang kailangan natin, action ninyo. Anong action ang ginawa ninyo? Aside doon sa, sige, inaprobahan nyo yung excise tax o whatever, kung ano man yun. Emergency power, emergency power sa Pangulo. Kulang pa rin po yun Nakukulangan kayo, di ba? Alam nyo, Bam Aquino, ang magandang maging action ninyo, hindi yung daldal lang. Yung puro panawagan kayo sa Administrasyong Marcos, sa ehekutibo. Ano po ang magagawa ng legislative body o the whole Congress para kayo ay makatulong? Hindi po batas, hindi po bill. Ang aking suggestion, since para makatulong kayo, sabihin ninyo, okay, kalahati ng sahod ko hindi ko kukunin, ilalagay ko sa donation fund. Mag-create kayo dyan sa Senado at ganun din sa sa House of Representatives. Kaya nyo ba kalahati ng sahod ninyo i-donate ninyo? Sabihin nyo, sumasahod kayo, ito na lang, 400,000 naman. Across the board. 24 of you, 400,000 naman. Sabihin nyo, kalahati lang po, 200,000. Ilagak natin. So, 200,000 times 24. Ilang kayo? Di po ba? O siguro makakaano kayo dyan, mahigit sa 4 million. Tama ba? So, 2 times 24, 48. O meron kayong 4.8 million. Abay, maganda po yan. O ganun din sa Kongreso, ilang kayo? 317 times 200,000.
O baka makagarner kayo ng 10 milyon. O tapos i-donate nyo sa mga jeepney drivers sa TNBS. Di ba ang ganda niyan? Kaysa naman puro kayo dakdak, puro kayo call out sa Malacanang. O price freeze nyo na. O kung ipapa-price freeze ng Pangulo, actionan nila yon, and then you also do your share. Tulong-tulong. O yung mga wealthy, sabi nga nila dapat i-wealth tax. O kung ayaw ninyo, and then magkusang loob. Okay. Yung mga mayayaman, super bilyonaryo ng mga Filipino-Chinese na sa top 20 listahan ng mga bilyonaryo sa Pilipinas. Why not? Don't you just share? O ito yung wealth tax natin. O gawin ko ng 2% para makatulong. O payag ba kayo? Usap-usap kayo. Tulong-tulong, no? Hanggat sabihin nyo 90 days, ganun, 3 buwan hanggang matapos itong gera na ito. 3 buwan tignan natin. O, di ba hindi lang yung puro kayo call out sa ehekutibo, dapat tulong-tulong. Di ba Makino? Yun ang maganda. Ako ayun lang po opinion ko O, di ba? Mas maganda 'yon. At least makikita ng taong bayan that you, not only the executive but also the one they elected as members of Congress. O ganun din sa judiciary. O sa governor, pwede rin siguro mayor. O, di ba? Pero kawawa din naman yung mga mayor sa lalawigan kasi minsan pag wala na yung pondo nila, sa lalapit si nanay, mayor, may sakit po yung anak ko. Siyempre pag wala na, papaluwal na lang ni mayor. Kawawa naman. Pero sa sa legislative, yung mga congressman, may mga pondo yan para sa kanilang mga distrito ang mga senador, may pondo. Sino ang kanilang constituents? The whole Filipino people. O, di ba, Makino? Maganda yan. Ako, mag-agree ako dyan. Pupurihin kita dyan pag ginawa mong initiative yan. Senate Donation Fund. O, HOR Donation Fund. Donate kayo lahat. Di ba? Yung inyong mga allowances na ganito. O, for the boys, for the girls, wag muna. Oo, dun sa yung aking boy toy. O, sorry naman po. Example lang po. Alright, so yan po, no? Wag naman puro sisi lang sa ehekutibo. Dapat may gawan din kayong action, hindi lang yung bills. It's your own initiative. Pambihira. Hindi, puro kayo call out sa ehekutibo Bakit? Kayo ba walang pondo? Di ba may mga emergency funds din kayo? Di ba? Soto, ND. Alright, so yan po. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.